Ang bahay na ito, ang bahay na pinundar namin ng aking yumaong asawa, ang bahay kung saan pinalaki ko ang aking kaisa-isang anak, ay ibinenta ko na. Tama ang narinig ninyo, ibinenta ko na ang lahat. Bawat sulok, bawat alaala, wala nang natira. Bakit? Dahil sa isang sobre. Isang makapal at kulay kremang sobre na dumating isang umaga ng Oktubre na nagpabago sa lahat. Hinakala kong iyon na ang katuparan ng pangarap ng bawat ama. Pero iyon pala ang simula ng aking pinakamatinding bangungot. Ang sulat na iyon ang nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Ang bawiin ang lahat ng aking ibinigay hanggang sa huling sentimo. Ang anak ko si Marco ay ikakasal na. Iyan sana ang dapat na laman ng sobreng iyon, hindi ba? Isang magandang imbitasyon na may mga pangalan nila ng kanyang mapapangasawa na si Isabel nakasulat sa gintong tinta. Inaasahan ko ang isang personal na sulat, siguro isang pag-alala sa aming mga biruan noon na ako ang maghahatid sa kanya sa altar tulad ng ginawa ng aking ama sa akin. Ilang buwan ko itong hinintay, ilang buwan ng katahimikan. Ilang buwan na para bang isa na lamang akong multo sa buhay niya. Kaya nang makita ko ang sobre na may pamilyar na sulat kamay niya, bumalik ang lahat ng pag-asa. Siguro, naaalala pa rin niya ako. Siguro, sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, kailangan niya pa rin ang kanyang ama. Maingat kong binuksan ang sobre, ang puso ko'y tumitibok na parang tambol. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi isang imbitasyon, hindi, mas malala pa roon. Isang bunton ng mga papel, mga resibo, mga bill, na para bang ako ay isang supplier, isang bangko, isang taong walang mukha at walang puso na ang tanging silbi ay mag-abuno. Ang mga numero ay sumasayaw sa aking paningin. Bawat isa ay tila isang sampal sa aking pagkatao. 2,500,000 piso para sa renta ng isang mansyon sa Tagaytay. Isang lugar na hindi ko man lang masisilayan. 1,500,000 piso para sa catering. Para sa mga bisitang hindi ko makikilala. 1,000,000 pang piso para sa kanilang honeymoon sa El Nido, Palawan. Isang paraiso na pupunduhan ng aking pawis at dugo habang ako ay naiiwang mag-isa sa tahimik na bahay na ito. Ang kabuuan? 5,000,000 piso. 5,000,000. Halos hindi ako makahinga. Ang halagang iyon ang halos lahat ng natitira sa aking ipon, ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon bilang isang inhinyero, ang perang tiniis kong hindi gastusin para sa sarili kong mga luho, para lang maibigay sa kanya ang magandang kinabukasan. Ang perang natira matapos kong ibenta ang halos lahat para sa pagpapagamot ng kanyang ina, ang aking pinakamamahal na si Elena. At ngayon, hinihingi niya ito? Hindi. Inuutos niya na ibigay ko ito, na para bang karapatan niya ito. Ngunit ang pinakamasakit, ang pinakatalim na patalim na tumusok sa aking puso ay ang maliit na sulat na nakasingit sa ilalim ng mga bill. Isinulat niya sa sarili niyang kamay. Ang mga salitang iyon, hinding-hindi ko malilimutan. Tay, sabi sa sulat, pagkatapos ng lahat ng problemang idinulot mo sa pamilya, magpasalamat ka at pinayagan pa kitang mag-ambag. Magpasalamat ako? Ako ang dapat magpasalamat? Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang yon. Problema? Anong problema? Ang problema ba ay ang hindi ko pag-akyat sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya? Ang problema ba ay ang simpleng buhay na ibinigay ko sa kanya, isang buhay na puno ng pagmamahal kahit kapos sa karangyaan? Ang problema ba ay noong ipinaglaban ko ang buhay ng kanyang ina, kahit na ang kapalit ay ang pagkakabaon namin sa utang? Iyon ba ang kasalanan ko? Ang magmahal ng lubos, ang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit? At pagkatapos ng lahat ng iyon, ang mga salitang ito, walang imbitasyon, walang tawag, walang paggalang. Para akong isang estranghero na hinihinga ng pabor, hindi mas masahol pa. Para akong isang taong may utang na dapat bayaran. Isang utang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ito ang kahulugan ng walang utang na loob. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal ni Elena, binaliwala.
tinapakan, tinuraan. Dahil sa ano? Dahil sa kahihiyan? Dahil ang isang retiradong ama ay hindi bagay sa kanilang sosyal na mundo? Dahil ang simpleng pamumuhay ko ay isang mantsa sa kanilang perpektong imahe? Sinabi sa akin ng aking puso na umiyak. Sinabi nito na magmakaawa, tumawag, tanungin kung saan ako nagkamali, ngunit may ibang nagsalita sa aking isipan. Isang boses na malamig, kalmado at puno ng determinasyon. Ang boses na iyon ay nagsabi ng isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Sabi nito, tama na. Hindi. Hindi ito paghihiganti. Mas malalim pa rito. Ito ay katarungan. Ang 5 milyong piso na hinihingi nila, ang perang iyon ay hindi na lamang papel. Ito ay naging simbolo. Simbolo ng aking dignidad, simbolo ng aking pagkatao, at ang dignidad na iyon, hindi ko hahayaang mabili ng pera. Kinuha ko ang bill. Tinitigan ko ito ng matagal. At sa sandaling iyon, nagawa ko ang isang desisyon. Ang pangarap nilang kasal na itinayo sa aking pawis at luha ay hindi matutuloy. Ang bawat vendor na kanilang kinuha, ang bawat plano na kanilang ginawa, ang bawat pangarap na kanilang binuo, sisirain ko, hindi sa pamamagitan ng sigaw o gulo, kundi sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Malalaman nila ang tunay na halaga ng isang ama. Malalaman nila na ang pagmamahal at paggalang ay hindi nabibili at pagsisisihan nila ang araw na ipinadala nila ang sobrang ito dahil ito ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at kung maaari, ipaalam ninyo sa amin kung saan kayo nakikinig ngayon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Ngayon, ituloy na natin. Ang bigat ng sobrang iyon, parang bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat salita, bawat numero ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Sa simula, ang naramdaman ko ay gulat. Isang matinding gulat na halos magpatigil sa pagtibok ng aking puso. Paanong nangyari ito? Paano nagawa ng sarili kong anak na tratuhin ako na parang isang basahan? Isang basahan na kapag kailangan ay pupulutin para punasan ang kanilang dumi at pagkatapos ay basta na lang itatapon sa isang sulok kapag hindi na kailangan. Ang sakit, hindi maipaliwanag. Para itong lason na unti-unting kumakalat sa aking buong katawan, pinipilay ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ilang oras akong nakaupo lang sa aking silya sa kusina. Hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Ang sikat ng araw sa labas ay dahan-dahang napalitan ng dilim, ngunit hindi ko ito napansin. Ang tanging liwanag sa aking mundo ay ang nanggagaling sa ilaw ng kusina na tila isang spotlight na nakatutok sa mga papel na nasa ibabaw ng lamesa. Ang hatol sa akin, ang katibayan ng aking pagkukulang sa kanilang mga mata, ang galit ay sumunod. Isang umaapoy na galit na gusto kong isigaw. Gusto kong kunin ang telepono, tawagan si Marco, at isumbat sa kanya ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng hindi niya nakita, ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait niya sa akin. Gusto kong tanungin kung saan napunta ang batang lalaking minsang kumapit sa aking mga binti kapag natatakot. Ang batang lalaking ipinagmamalaki ako sa kanyang mga kaibigan kahit na ang dala ko lang na pasalubong ay isang pirasong tinapay. Nasaan na siya? Sino ang lalaking ito na gumamit ng kanyang pangalan? Ngunit habang lumalalim ang gabi at habang ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw sa aking mga tainga, ang apoy ng galit ay dahan-dahang namatay. At ang pumalit dito ay isang bagay na mas malakas, isang bagay na mas mapanganib, isang malamig na determinasyon. Isang katahimikan sa aking kaluluwa na hindi ko pa naramdaman kailanman. Para akong isang sundalong nasugatan sa digmaan na sa halip na sumuko ay tumayo, pinunasan ng dugo at nagpasyang lumaban hanggang sa huli. Hindi sa paraang marahas, hindi sa paraang puno ng sigawan, kundi sa paraang pinakamatalino, sa paraang pinakamasakit para sa kanila. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo. Ang bawat galaw ay may bigat ngunit may layunin. Lumakad ako papunta sa aming lumang aparador sa sala
kung saan nakatago ang mga album ng litrato. Pinuksan ko ang isa. Ang unang larawan ay ang kasal namin ni Elena. Ang kanyang ngiti parang araw na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Naalala ko ang kanyang mga pangaral sa akin. Ricardo, sabi niya, ang pamilya ang ating kayamanan. Hindi pera, hindi posisyon. Ang pagmamahal at paggalang, iyan ang tunay na yaman. Helena, kung nandito ka lang, ano kaya ang sasabihin mo? Siguro, sasabihin mong kausapin ko siya, intindihin siya, ngunit paano mo iintindihin ang isang taong ayaw kang intindihin? Sunod na larawan. Si Marco, noong 5 taong gulang siya, nakasakay sa aking mga balikat sa isang parada sa aming barangay. Ang kanyang tawa ay abot langit. Hawak niya ang isang maliit na bandila, iwinawagayway na parabang siya ang hari ng mundo. Sa mga mata niya noon, ako ang pinakamalakas, pinakamagaling na ama sa buong mundo. Ako ang kanyang bayani. Kailan nagbago ang lahat? Kailan napalitan ng kahihiyan ang paghanga? Marahil nagsimula ito noong pumanaw si Elena. 25 taong gulang na si Marco noon, nagsisimula palang umakyat sa kanyang karera sa isang malaking kumpanya. Naging abala ako sa pagluluksa at pagtatrabaho para mabayaran ang aming mga utang. Naging abala naman siya sa pagbuo ng kanyang sariling mundo, isang mundo kung saan hindi na ako kasya. Naalala ko ang isang tawag sa telepono, 1 taon matapos mamatay ni Elena. Puno ng hinanakit ang kanyang boses, sinabi niya, "Tay, sana mas malaki ang kinikita mo. Sana mas naipagamot natin si nanay sa mas magandang ospital." Bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Hindi niya alam na isinangla ko ang bahay na ito. Hindi niya alam na naubos ang lahat ng aming ipon. Ang alam lang niya ay ang resulta. Ang kabiguan. Sa kanyang paningin, ako ay isang kabiguan. At ang kabiguang iyon, ayaw niyang madikit sa kanyang makintab at matagumpay na buhay. Isinara ko ang album. Itinabi ko ang mga alaala. Ang Steven na biktima, ang Steven na nagluluksa, ay namatay na rin kasama ng gabing iyon. Ang isinilang ay isang bagong Ricardo. Isang Ricardo na hindi na magpapatalo. Isang Ricardo na lalaban para sa kanyang dignidad. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa hindi pag-imbita sa kasal. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang pagiging isang ama ay hindi isang transaksyon. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanya ng isang leksyon na hinding-hindi niya matututunan sa kanyang mamahaling paaralan o sa kanyang mataas na posisyon. Ang leksyon ng paggalang. At ang presyo ng araling ito ay ang kanyang perpektong kasal. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Bawat detalye ay malinaw na parang kristal. Hindi ako magpapadala sa emosyon. Gagamitin ko ang kanilang sariling mga sandata laban sa kanila, ang kanilang pagmamahal sa imahe, ang kanilang pag-asa sa aking pera, ang kanilang kayabangan. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang unang sinag ng araw kinabukasan ay hindi nagdala ng bagong pag-asa, kundi isang matibay na layunin. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pagkatapos ng isang tasang kape na ininom ko habang nakatitig sa malamig at blangkong screen ng aking lumang laptop, sinimulan ko ang aking tahimik na investigasyon. Ang laptop na ito, na matagal nang hindi nagagamit, na puno ng alikabok, ay magiging aking sandata. Ito ang magiging bintana ko sa kanilang perpektong mundo. Ang unang hakbang ay simple, social media. Alam kong pribado ang account ni Marco. Palagi siyang maingat sa kanyang imahe. Ngunit si Isabel, iba siya. Si Isabel ay uhaw sa atensyon. Gusto niyang ipangalandakan sa buong mundo kung gaano sila kasaya, kung gaano sila kayaman, kung gaano sila kaperpekto. At ang kahinaang iyon ang aking gagamitin. Hindi ako nagkamali. Ang kanyang profile ay bukas sa lahat. Isang digital na dambana para sa kanilang karangyaan. Dahan-dahan kong sinuyod ang kanyang mga post, bawat isa ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa aking puso, ngunit kasabay nito, nagbibigay sa akin ng impormasyong kailangan ko. Ang bawat larawan ay isang piraso ng puzzle. Naroon ang isang larawan nila sa harap ng isang malaking bahay. Ang caption,
hindi na makapaghintay sa aming dream wedding sa napakagandang Ashford Estate, si Blessed Circle Luxury Living. Isinulat ko agad, Ashford Estate, iyan ang venue. Sa isang mabilis na paghahanap sa Google, nakita ko ang lugar, isang mansyon na mukhang palasyo na may mga hardin na mas malaki pa sa aming buong barangay. At ang presyo ng renta, tumugma ito sa nasa bill. 2,500,000 piso para sa isang araw ng pagpapanggap. Nagpatuloy ako sa pag-scroll, isang post kung saan pinupuri niya ang isang catering company. Salamat Elite Events para sa napakasarap na food tasting. Ang aming mga bisita ay tiyak na magagalak. Isinulat ko ulit, Elite Events, isa pang paghahanap. Isang kumpanya na kilala sa pag-cater sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang kanilang website ay puno ng mga larawan ng mga magagarang pagkain na hindi ko man lang alam ang pangalan. At ang presyo, tiyak na tumutugma sa 1,250,000 piso na nasa bill. Sunod, ang photographer. May isang post kung saan nakatag ang isang pangalan, Laya Voss Photography. Click. Lumabas ang kanyang portfolio, mga larawan na parang galing sa isang mamahaling magasin. Ang caption ni Isabel, malapit nang dumating ang mga magagandang kuha. Salamat Laya Boss sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Pamilyarang pangalan, ngunit hindi ko maalala kung saan ko narinig. Bawat post, bawat komento, bawat like ay aking sinuri. Nakita ko ang mga komento mula sa kanilang mga kaibigan, nagbubunyag ng iba pang detalye. Ang banda na tutugtog, ang designer ng kanyang gown, maging ang kumpanya ng limousine service para akong isang detective na bumubuo ng isang kaso. Bawat piraso ng ebidensya ay nagpapatibay sa aking hinala. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang produksyon, isang palabas para sa kanilang mga kaibigan. At ako ang tagapondo na ayaw nilang makita ng mga manonood. Habang ginagawa ko ito, isang video ang biglang lumabas sa aking screen, isang video na ibinahagi ni Isabel. Nasa isang mamahaling butik siya, sinusukat ang kanyang wedding gown. Ang gown ay napakaganda, kumikinang sa ilaw. Sa tabi niya ay si Marco nakangiti mula tainga hanggang tainga. At sa mga komento, isang kaibigan niya ang nagtanong, "Wow, ang mahal siguro niyan." Ang sagot ni Isabel na sinundan ng isang kindat na emoji ang nagpatigas sa aking puso. Sumagot siya, "Si Daddy ang nagbabayad ng party indirectly." Indirectly, hindi direkta. Ang salitang iyon, para akong sinampal, hindi lang nila ako itinatago, kinukutya pa nila ang aking kontribusyon. Ginagawa nila akong isang katatawanan sa kanilang mga kaibigan. Ang audacity, ang kapal ng mukha, ay hindi ka panipaniwala. Ang anumang natitirang pag-aalinlangan sa aking isipan ay naglaho na parang bula, wala nang atrasan, kailangan nilang matuto. Sa loob ng ilang oras, nakumpleto ko ang aking listahan, ang pangalan ng lahat ng mahahalagang supplier mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang palaging lumalabas, nakatag sa maraming post, pinupuri ng marami. Ang wedding planner, si G. Mark Dantes, siya ang sentro ng lahat. Siya ang konduktor ng orkestrang ito. At napagpasyahan ko, siya ang unang taong aking kakausapin, siya ang unang makakarinig ng balita na ang pangunahing sponsor ng konsyertong ito ay nag-back out na. Kinuha ko ang aking notepad, isinulat ang kanyang pangalan at numero. Huminga ko ng malalim, oras na para gawin ang unang hakbang, oras na para simulan ang paggiba sa kanilang kastilyong buhangin. Kinailangan ko ng isang buong gabi para paghandaan ang tawag na iyon. Hindi ito isang ordinaryong tawag. Ito ang unang bala na aking papakawalan. Kailangan itong maging perpekto. Kailangan itong maging kalmado, kontrolado, at puno ng autoridad. Paulit-ulit kong ininsayo sa aking isipan kung ano ang aking sasabihin. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Ang galit ay kahinaan. Ang kailangan ko ay ang lamig ng bakal. Kinaumagahan, pagkatapos ng aking kape, habang ang sikat ng araw ay nagsisimula palang sumilip, kinuha ko ang telepono.
Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Diniyal ko ang numero ni G. Dantes. Bawat pagring ay parang isang pagtibok ng martilyo sa aking dibdib. Sa pangalawang pagring may sumagot, isang boses na makinis, propesyonal at puno ng kumpiyansa. Dantes Events, magandang umaga. Si Mark po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Huminga ako ng malalim. Magandang umaga, G. Dantes. Ang pangalan ko po ay Ricardo Torres. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Ako po ang ama ni Marco Torres. Agad na nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas masigla, mas mainit. Ay, Ginoong Torres, magandang umaga po. Nabanggit nga po sa akin ni Marco na tatawag kayo para sa mga huling detalye ng bayarin. Kami po ay natutuwa na kayo ay magiging bahagi ng napaka-espesyal na araw na ito. Ang Ashford Estate po ay napakaganda at ang vision ni Isabel ay unti-unti nang nabubuo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan kong ilatag niya ang lahat ng kanilang magagarang plano, mga arko ng bulaklak, mga string quartet, mga ilaw na parang mga bituin. Habang siya ay nagsasalita, ang aking determinasyon ay lalong tumitibay. Bawat salita niya ay isang paalala kung gaano kalaki ang mundong kanilang ginagalawan, isang mundo kung saan ako ay isang tagapondo lamang. Nang siya ay matapos, nagsalita ako sa isang boses na kalmado, ngunit matatag. Actually, G. Dantes, mas gusto ko po sanang pag-usapan natin ito ng personal. Meron po akong ilang detalye na gustong linawin. Nagulat siya ng bahagya, ngunit agad ding pumayag, profesional. Sige po, Ginoong Torres, walang problema. Pwede po kayo sa aming opisina sa Makati bukas ng umaga, mga 10:00? Perpekto, sagot ko. Magkita po tayo bukas. Ibinaba ko ang telepono. Ang katahimikan sa aking bahay ay biglang napuno ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang bola ay nasa aking mga kamay na ngayon. Kinabukasan isinuot ko ang aking pinakamatinong damit. Isang lumang barong na bigay pa sa akin ni Elena na isinusuot ko lang sa mga espesyal na okasyon. Ito ay isang espesyal na okasyon. Nagmaneho ako papuntang Makati. Ang opisina ni G. Dantes ay nasa isang mataas at makintab na gusali. Ang mundo nila. Pagpasok ko, sinalubong niya ako ng isang matatag na pakikipagkamay at isang ngiting pangnegosyo. Ginoong Torres, tuloy po kayo kape? Umupo ako sa isang malambot na upuan sa tapat ng kanyang malaking mesa. Ang mesa ay puno ng mga sampol ng tela at mga kontrata. Sa likod niya, isang malaking litrato ng isang masayang mag-asawa sa ilalim ng isang arko ng bulaklak. Ang kagalakang iyon, hindi iyon magiging para kay Marco, hindi sa aking pera. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Ito po ang file nila Marco at Isabel, sabi niya. So, ang kabuuang 5 milyong piso po ay sasakupin na ang lahat, venue, catering, hanggang sa honeymoon deposit. Sinigurado po sa akin ni Marco na nakaayos na ang lahat. Sumandal ako sa aking upuan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at hinayaan ang katahimikan na magtagal ng ilang segundo. At pagkatapos ay nagsalita ako. Talaga po, nakaayos na ang lahat? Tanong ko sa isang boses na walang emosyon. Sabihin niyo nga sa akin, G. Dantes, nabanggit po ba ni Marco sa inyo na ipinagbawal niya akong dumalo sa kasal na ito? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang profesional ng ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Ang ballpen na hawak niya ay natigilan sa ere. Ano po, ipinagbawal? Opo, sabi ko. Idiniin ang bawat salita. Bawal akong pumunta. Hindi ako imbitado sa napakagarang selebrasyon na ito na ako raw ang magbabayad. Napaiwas siya ng tingin, nagkamot ng ulo. Nako, pasensya na po, Ginoong Torres. Ang pagkakasabi po niya sa akin ay na ang mga kontribusyon mula sa pamilya ay naayos na. Ito po ay nakakahiya. Nakakahiya? Inulit ko ang kanyang salita, ngunit may diin at talim. Subukan ninyong sabihing nakakainsulto. Nagpadala siya sa akin ng bill na may kasamang sulat na nagsasabing dapat pa akong magpasalamat pagkatapos kong palakihing mag-isa. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata.
Siya ay isang negosyante, ngunit isa rin siyang tao. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko, sabi niya, halatang hindi komportable. Ang mga kontrata po ay napirmahan na, ngunit kung walang buong bayad, hindi po kami makakapagpatuloy. Ang mga deposito ay non-refundable, ngunit ang balanse, eksakto, putol ko sa kanya, at iyan ang mensaheng gusto kong iparating sa kanya. Pakisabi kay Marco na lahat ng paghahanda para sa kasal ay hihinto hanggang sa kausapin niya ako ng personal. Walang perang magmumula sa akin at kung ipipilit niya, ipaalala niyo sa kanya kung gaano kadaling masira ang mga plano. Tumango siya ng dahan-dahan, tila natulala. Ang kanyang profesional na anyo ay nagkalamat na. Tatawagan ko po siya ngayon din. Binabago po nito ang lahat. Tumayo na ako para umalis. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, narinig ko siyang bumulong sa kanyang sarili. Isang bulong na hindi para sa akin, ngunit narinig ko pa rin ng malinaw. Ang yabang ng batang yon. Ang mga salitang yon, iyon ang aking unang tagumpay. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ang hangin ng Makati. Isang hangin na tila mas sariwa, mas malinis. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan. Ang unang bato ay naihagis ko na. Ngayon ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Maghintay sa pagdating ng alon. Habang nagmamaneho ako pauwi mula sa Makati, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa akin, ngunit kasabay nito ay isang bigat. Nagawa ko na ang unang hakbang, ngunit alam ko na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang laban. Si Marco, hindi siya basta-basta susuko, at si Isabel, sigurado akong bubuyoan niya ito para lumaban, mag-isa lang ako. Isang matandang lalaki laban sa isang batang, ambisyosong mag-asawa na may koneksyon at pera. Napagtanto ko, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng isang kakampi. Isang taong nakakakilala kay Marco, hindi bilang matagumpay na executive, kundi bilang isang tao. Isang taong nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin. At sa gitna ng aking pag-iisip, isang pangalan ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng aking alaala. Isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig, ngunit hindi ko kailanman malilimutan. Ben, si Ben, ang matalik na kaibigan ni Marco nung sila ay bata pa. Sila ay parang magkapatid. Halos araw-araw ay nasa bahay si Ben. Si Elena ay itinuturing siyang parang tunay na anak. Naaalala ko pa noong naghihiwalay ang mga magulang ni Ben, halos isang linggo siyang tumira sa amin. Gabi-gabi kinakausap siya ni Elena, pinapakain ng mainit na tsokolate, habang ako naman at si Marco ay naglalaro ng baraha para libangin siya. Kami ang kanyang naging pamilya, pero nang magkolehiyo sila, unti-unting nagbago ang lahat. Si Marco ay naging mas abala sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Si Ben naman ay nanatiling simple. Masaya sa kanyang mga maliliit na pangarap. At isang araw, bigla na lang silang hindi nagpansinan. Tinanong ko si Marco noon kung ano ang nangyari. Ang sagot niya ay mabilis at walang emosyon. Nagkakalayo lang kami ng landas, Tay. Pabigat lang siya sa mga ambisyon ko. Pabigat. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ganoon kadali para kay Marco na itapon ng isang taong naging bahagi ng kanyang buhay. Kung nagawa niya iyon kay Ben, ano pa kaya sa akin? Huminto ako sa isang gilid ng daan. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at hinanap ang numero ni Ben sa aking contacts. Nandoroon pa rin, nakatago sa ilalim ng daan-daang bagong numero. Nag-atubili ako. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap, baka hindi na niya ako naaalala. O baka naman ayaw na niyang marinig ang anumang may kinalaman sa pamilya namin. Ngunit itinulak ko ang aking mga pag-aalinlangan. Wala nang mas masama pa sa kasalukuyang sitwasyon, tiniyal ko ang numero. Pagkatapos ng ilang pag-ring, isang boses ang sumagot. Isang boses na mas malalim, mas matanda, ngunit may bakas pa rin ng pamilyar na tono. Hello? Ben? Sabi ko. Medyo nanginginig ang boses. Si Tito Ricardo ito. Ricardo Torres. Naaalala mo pa ba ako? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ay isang malakas na tawa. Tito Ricardo Husco. Oo naman, kamusta na po kayo? Ang tagal na Ang init sa kanyang boses ay agad na nagpagaan sa aking loob. Mabuti naman ako, iho, sagot ko.
Medyo komplikado lang ang mga bagay-bagay ngayon. Pwede ba tayong magkita? May kailangan lang sana akong ikonsulta sa'yo. Narinig ko, private detective ka na raw ngayon? Muli siyang tumawa, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong pait. Mabilis kumalat ang balita. Sige po, Tito. Sa dati nating paboritong kapihan sa Broadway, sa loob ng 1 oras? Salamat, Ben. Magkita tayo doon, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa aking puso. Pagkalipas ng 1 oras, nakaupo na ako sa isang sulok ng kapihan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay nagbalik sa akin sa mga panahong mas simple pa ang lahat. Dumating si Ben. Mas matangkad na siya ngayon, mas malaki ang katawan, ngunit ang mga mata niya ay pareho pa rin. Matalas, mapanuri. May dala siyang isang bag ng kamera na nakasabit sa kanyang balikat. Nagkamayan kami, ang kanyang kamay ay matatag. Tito Ricardo, maganda pa rin po ang pangangatawan ninyo, sabi niya. Nakikiramay po ako sa nangyari kay Tita Elena. Para ko na rin po siyang pangalawang ina. Salamat, iho. At Ricardo na lang, sabi ko, habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang sobre, ang bill na 5 milyong piso, ang sulat, ang pagbabawal sa akin sa kasal. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging palakaibigan, ito ay naging seryoso. At pagkatapos ay naging matigas. Nang matapos ako, umiling siya. Ganyan na po talaga siya, Tito, sabi niya sa isang mababang boses. Iniwan niya ako sa ere maraming taon na ang nakalipas nang hindi ko siya pinagbigyan na gumawa ng peking reference para sa ina-applyan niyang trabaho. Sinabi niya sa akin na hinahatak ko lang daw siya pababa sa mga maliliit kong racket. Tumango ako. May mga naririnig akong ganyang kwento. Ginamit niya ang iba para umangat. Oo naman po, sabi ni Ben. Sumandal siya, ang kanyang boses ay may bahid ng lumang sakit. Noong kolehiyo, hiniram niya ang mga ideya ko para sa isang proyekto, tapos inangkin niyang kanya. Nang komprontahin ko siya, bigla na lang niya akong hindi pinansin. Si Isabel, ganun din. Lahat ay tungkol sa imahe. Kaya kailangan ko ang tulong mo, sabi ko. Hindi ako magbabayad, lalaban ako. Pero kailangan ko ng ebidensya, kailangan kong idokumento ang lahat. Ang mga mata ni Ben ay biglang nagkaroon ng kislap. Ang kislap ng isang mangangasong nakakita ng kanyang bida. Ano po ang nasa isip ninyo, Tito Ricardo? Gusto kong kunan mo ng litrato at video ang kasal mula sa labas. Gusto kong makita mo ang reaksyon ng mga bisita kapag nalaman nilang walang pagkain. Gusto kong makuha mo ang gulat sa mukha ng mga supplier kapag hindi sila nabayaran. Gusto kong magkaroon ako ng pruweba ng kahihiyang idudulot nila sa kanilang sarili para kung sakaling kailanganin, may alas akong hawak laban sa kanila. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ben. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Consider it done, Tito Ricardo, sabi niya, para kay Tita Elena at para sa lahat ng taong tinalikuran niya. Nagkamayan kami ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito isang simpleng pagbati. Ito ay isang selyo, ang selyo ng isang alyansa. Isang alyansa na itinayo sa sakit ng nakaraan at sa pag-asa ng katarungan. Ano pa po ang kailangan ninyo? Itanong niya. Mga recording? Mga log? Ang tanong na iyon ay nagbigay sa akin ng bagong ideya. Pumunta ka sa bahay mamayang gabi, sabi ko. Dalhin mo ang iyong mga gamit. Magsimula na tayong maghanda ng husto. Ngumiti si Ben, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Deal, Ricardo, darating ako ng 8:00. Habang nagmamaneho ako pauwi, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito parang isang senyales ng kalungkutan. Para itong isang paghuhugas, isang paglilinis sa lumang sakit at paghahanda para sa digmaang darating. Hindi na ako nag-iisa. Hindi ko na hinintay ang gabi. Pagdating ko sa bahay, agad kong tinext si Ben na pumunta na. Hindi ako mapakali. Bawat minuto ay mahalaga. Dumating siya sa aking pintuan. Dala ang isang itim na toolkit habang ang buhos ng ulan ay ginagawang malabo ang liwanag mula sa ilaw sa aming beranda.
Handa na po ba tayong i-level up, sabi niya habang pumapasok at pinapagpag ang kanyang basang Amerikana. Pumunta kami sa sala kung saan inalis ko ang mga gamit sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang madilim na ilaw mula sa mga lampara ay lumilikha ng mahahabang anino sa mga kupas na alpombra. Inabutan ko siya ng isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay tila isang pangako. Turuan mo ako kung paano protektahan ang sarili ko, sabi ko. Mga recording, mga kamera, lahat ng kailangan. Inilabas ni Ben ang kanyang mga gadget mula sa toolkit. Isang maliit na recorder, mga nakatagong kamera na kasing liit ng butones, at ipinakita pa niya sa akin ang mga app sa telepono para sa paglog ng mga tawag. Una po, ang mga legal na basehan, paliwanag niya, ang kanyang boses ay kalmado at nagtuturo. Sa Pilipinas, kailangan ng one-party consent para sa mga recording. Ibig sabihin, basta isa sa mga partido sa usapan ay may alam na nire-record ito, legal po iyon. Pindutin niyo lang po itong button na ito kahit sa kalagitnaan ng tawag. Nagpractice ako sa isang peking setup. Inilantad niya ang mga taktika na maaaring gamitin ni Marco, gaslighting, deflection. Tulad po noong sinisika niya sa pagpapagamot kay tita, sabi ni Ben ng mahina. Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto, nagbalik sa isang alaala. Si Elena sa ospital, ang kanyang kamay ay mahina sa aking pagkakahawak. Si Marco sumisigaw sa labas ng kwarto. Inaakusahan ako na hindi ako lumaban ng husto para sa kanyang ina. Ibinahagi ko ito sa kanya ng bahagya. Nanginginig ang aking boses. Sana mas marami kaming nagawa para sa kanya. Ibinigay niyo po ang lahat, sagot ni Ben. Ang kanyang tono ay banayad, ngunit matatag. May utang na loob po ako sa inyo. Noong naghiwalay ang mga magulang ko, pinatuloy ninyo ako rito, tinuruan sa math. Si Marco, pinagtawanan lang ako, tinawag na mahina. Tahimik kaming nag-toast gamit ang aming mga tasa para sa hustisya, hindi paghihiganti. Itinuro niya sa akin ang tamang paglalagay ng mga kamera. Itutok niyo po rito para sa pinto. Makukuha ng malinaw ang mga mukha. Sinubukan ko ang isa at ang feed ay malinaw sa aking telepono. Isang pakiramdam ng lakas ang dumaloy sa akin habang ang imahe ay nagiging stable. Ngunit habang gumagana ang aparato, isang bagong pag-iisip ang pumasok. Paano kung tumawag si Marco ngayong gabi? Paano kung hindi ako handa? Ang bawat aparato na aming inilagay ay hindi lang isang piraso ng teknolohiya. Ito ay isang piraso ng kalasag. Ang maliit na recorder ay hindi lang isang recorder. Ito ay isang saksi na hindi magsisinungaling. Ang mga kamera ay hindi lang mga kamera, sila ang aking mga mata sa mga sulok kung saan ako ay bulag. Tinuruan ako ni Ben kung paano i-activate ang mga ito ng mabilis, kung paano itago ang mga file, at kung paano tiyakin na ang lahat ay nakaimbak ng ligtas. Habang kami ay nag-uusap, mas maraming kwento ang lumabas. Mga kwento ng kabataan, mga kwento ng kataksilan. Ikinuwento niya kung paano siya tinulungan ni Elena na mag-aral para sa isang pagsusulit na halos ibagsak niya. Ikinuwento ko naman kung paano ipinagmalaki ni Marco noon si Ben nang manalo ito sa isang art contest. Tila ibang tao ang aming pinag-uusapan. Isang taong matagal nang nawala, pinalitan ng isang estrangherong sakim at makasarili. Alam niyo po, Tito, sabi ni Ben, habang tinitingnan ang isang lumang litrato namin sa pader. Minsan iniisip ko kung ano ang sasabihin ni Tita Elena kung makikita niya si Marco ngayon. Ang tanong na iyon ay nanatili sa hangin. Siguro, sabi ko, masasaktan siya. Ngunit sigurado ako gugustuhin niyang matuto ang kanyang anak. At minsan, ang pagkatuto ay dumadaan sa sakit. Nang gabing iyon matapos umalis ni Ben, hindi ako makatulog. Inikot ko ang bahay. Tinitingnan ang mga maliliit na aparato na ngayon ay bahagi na ng aking tahanan. Ang bahay na ito na dati isang lugar ng kalungkutan at pangungulila ay naging aking headquarters, ang aking kuta. Ang bawat sulok ay may proteksyon. Handa na ako sa kanilang tawag. Hinawakan ko ang aking telepono, tinitingnan ang blankong screen. Sige, Marco, tumawag ka. Naghihintay ako. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging katahimikan bago ang bagyo. At ako ang bagyo.
Hindi tumawag si Marco ng gabing iyon, ngunit alam kong hindi magtatagal ang katahimikan. Lumipas ang isang araw na puno ng pag-aabang. Sinuri ko ang aking telepono, sinubukan ang mga kamera at naglakad-lakad sa aming kalsada para pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Bawat sasakyang dumadaan ay nagpapakaba sa akin. Iniisip na baka siya na iyon. Pagsapit ng gabi, halos hindi na ako mapakali nang sa wakas ay umilaw ang aking telepono. Ang kanyang pangalan ay kumikinang sa screen. Ang recorder app ay bukas na at handa. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono, hinayaang mag-ring ito ng 4 na beses bago sinagot. Isang sinadyang paghinto para guluhin ang kanyang isip. Hello, Mark. Tay, sa wakas, ano bang nangyayari? Ang kanyang sigaw ay halos pumasag sa aking eardrum. Ang boses niya ay mataas at puno ng pagkataranta. Tumawag si G. Dantes, sabi niya ayaw mo raw magbayad. Sinasadya mo bang sirain ang kasal namin? Huminga ako ng marahan, ang aking mga paa ay nakatapak ng matatag sa sahig. Kalma, iyon ang susi. Sinisira? Inulit ko ang kanyang salita ng dahan-dahan na parang hindi ko maintindihan. Paano ko sisirain ang isang bagay na hindi man lang ako imbitado, isang sandaling katahimikan sa kabilang linya? Hindi. Hindi ganon yun, tay. Hindi ganon? Tanong ko. Marco, ipinagbawal mo ako sa sarili mong kasal. Nagpadala ka sa akin ng isang bill na parang isa akong korporasyon na nag-sponsor sa iyo, hindi isang ama. Naaalala mo ba ang sulat mo? Ang sabi mo, magpasalamat ka. Sabihin mo sa akin, para saan ako dapat magpasalamat? Sa pagkakataong pondohan ang isang selebrasyon na magpapatunay kung gaano ako kahihiyan sa inyo? Muli siyang natahimik at pagkatapos ay sumabog siya. Hindi mo naiintindihan, iba ang mundo namin, ang mga kaibigan ni Isabel, ang mga koneksyon namin. Retirado ka na, tay. Simpleng tao, hindi ka babagay. Pero ang pera, responsibilidad mo yan. Utang mo sa amin yan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay nanay, pagkatapos ng lahat ng hirap na idinulot mo. Ang panunumbat tungkol kay Elena, muli. Ang laso na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Handa na ako. Bawat salita niya ay naire-record. Ang hirap na idinulot ko, sagot ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat. Pinalaki kitang mag-isa matapos siyang mawala. Ibinenta ko ang mga ari-arian ko para sa kanyang pagpapagamot. At ngayon ako ang sisisihin mo? Hindi, Marco. Tapos na ako sa paninisi mo. Walang bayad, walang pera. Sinisira mo ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. Galit na galit si Victoria. Nananawagan na ang mga caterer. Hinihingi ang balanse. Ang venue, pinagbabantaan kami na may cancellation fees. Ayusin mo ito, tay. Ayusin mo ito. Ang utos, hindi pakiusap. Kinuha ko ang lumang relong pamana mula sa aking bulsa. Ang tiktak nito ay isang paalala ng dignidad na hindi matatawaran. Bakit ko aayusin ang isang bagay na ikaw ang sumira? Tanong ko. Kausapin mo ako bilang isang anak, Marco, hindi bilang isang bangkero. Biglang isang bagong boses ang narinig ko. Boses ng isang babae, si Isabel, naka-speakerphone pala sila. Ginoong Ricardo, kalokohan na po ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng paghamak. Kami po ay bumubuo ng isang buhay. Ang pagiging makitid ng isip ninyo ay maaaring sumira sa lahat ng ito. Isipin ninyo po ang kahihiyan. Kahihiyan. Muli ang salitang iyon. Kahihiyan, sagot ko. Tulad ng kahihiyan ng pagbabawal sa sarili mong biyenan sa iyong kasal? Ang iniisip ko ay ang bill na ipinadala ninyo. Ang honeymoon na inaasahan ninyong popunduhan ko habang ako ay iniiwan ninyo. Pumalik si Marco, nagtatanggol. Tungkulin yan, tay, nag-aambag ang pamilya. Aminin mo na, naiinggit ka lang sa tagumpay ko. At doon niya sinabi, inggit, iyon ang kanyang dahilan, iyon ang kanyang depensa. At ito ay parang isang revelasyon na naglantad sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang kayabangan. Inggit, sabi ko. Marco, ipinagmamalaki ko sana ang tagumpay mo kung itinayo mo iyan sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng paggamit at pagtapak sa ibang tao. Hindi na ngayon. Ang linya ay napuno ng kanyang mabibigat na paghinga. Pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng pagbabanta, sinabi niya,
Pagsisisihan mo ito. At ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa aking bahay ay nakakabingi, ngunit ang kanyang huling mga salita, hindi ito isang banta para sa akin. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin ng pagkatalo. Isang kahinaan na kanyang inilantad. At ang kahinaang iyon ang lalong nagpatibay sa aking resolusyon. Ang komprontasyon ay tapos na. Ngayon ang paghihintay sa resulta na lamang. Ang mga salitang pagsisisihan mo ito ay nanatili sa aking isipan hindi bilang isang banta, kundi bilang isang hudyat. Isang hudyat na tinamaan ko ang kanilang pinakasensitibong bahagi, ang kanilang ego, ang kanilang imahe. Pagkatapos ng tawag na iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa sumunod na ilang araw. Walang tawag, walang text. Para bang bigla silang naglaho sa mundo. Ngunit alam ko na sa likod ng katahimikang iyon, mayroong isang namumuong kaguluhan. Hindi ako nagkamali. Ang mga maliliit na alon na aking sinimulan ay unti-unti nang nagiging isang malaking bagyo. Ang unang senyales ay dumating mula kay Ben. Isang gabi, habang naghahapunan ako ng kanin at pritong isda, isang text message ang dumating mula sa kanya. Update, Ricardo, sabi sa text. Nagsisimula ng maningil ang mga supplier. May tsismis na kumakalat sa Ashford Estate. May mga litrato akong ipapadala. Ilang sandali pa, sunod-sunod na pumasok ang mga larawan sa aking telepono. Malabong mga kuha na halatang kinunan ng palihim. Isang larawan ng mga trabahador na nag-aayos ng mga tolda, ngunit tila nag-aalangan. Isang larawan ng isang van ng florist na nakaparada sa malayo na para bang naghihintay ng senyales kung tutuloy o aatras. Ang mga larawan ay walang tunog, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang perpektong makina ng kanilang kasal ay nagsisimula ng magkaroon ng aberya. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga text mula kay Marco. Maikli, puno ng galit, makasariling matanda. Sinisira mo ang araw namin dahil sa ego mo. Sunod-sunod na mga akusasyon na kumikinang sa screen ng aking telepono. Hindi ko ito sinagot. Pinasa ko lang, pinapanood ang kanyang pagkataranta na unti-unting lumalabas sa bawat salita. Ngunit ang pinaka hindi ko inaasahang suporta ay dumating mula sa isang taong hindi ko akalain. Isang hapon habang nagdidilig ako ng aking mga halaman sa hardin, tumawag ang aking kapitbahay na si Mang Ellis, isang retiradong sundalo na nakatira sa tapat ng aking bahay. Ricardo, kamusta? Sabi niya sa kanyang malakas na boses. Nakita ko si Marco kahapon na sinisigawan ang isang delivery guy, napakabastos. Naniningil ng diskwento na parabang pag-aari niya ang lugar. Napahinto ako sa pagdidilig. Talaga, Ellis? Anong eksaktong nangyari? Isang tuyong tawa ang kanyang sagot. May inihatid na mga imbitasyon yata. Pinagalitan ni Marco yung pobreng lalaki dahil lang may isang lukot sa sobre. Ang sabi pa, hindi mo ba ako kilala? Si Isabel nanonood lang. Ricardo, pinag-uusapan na sila rito sa atin. Narinig ko ang tungkol sa gulo sa kasal. Kung kailangan mo ng kakampi, nandito lang ako. Naaalala mo ba noong hindi niya tayo pinansin sa block party natin? Akala mo kung sino? Ang kwento ni Mang Ellis ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng kayabangan ni Marco. Isang kayabangan na hindi lang sa akin niya ipinapakita kundi sa lahat. Salamat sa impormasyon, Ellis. Malaking tulong yan, sabi ko. Walang problema, sagot niya. May komunidad ka rito. Siya, wala. Pagkatapos ng tawag na iyon, mas lalo akong naging determinado. Hindi lang pala ako ang nakakakita sa tunay niyang kulay. Ang kanyang pagtrato sa akin ay hindi isang hiwalay na insidente. Ito ay isang pattern ng pagmamataas at kawalang galang sa kapwa. I-text ko si Ben. May balita mula sa kapitbahay, inilalayo ni Marco ang lahat sa kanya. Ang sagot ni Ben ay mabilis, perpekto. Mas madaling guguho ang isang tore na walang suporta. Sa mga sumunod na araw, ang mga balita ay lalong lumakas. Isang tawag mula sa isang malayong kamag-anak. Ricardo, narinig ko sa club, may problema raw sa kasal ni Marco? Issue raw sa pera. Okay ka lang ba? Ang mga bulong-bulungan ay kumalat na pala ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko inaasahan na aabot ito sa ganito kabilis. Ngunit imbes na matakot, nakaramdam ako ng isang kakaibang kapangyarihan.
Isang pakiramdam ng kontrol matapos ang maraming taon na ako ay isinasantabi. Isang gabi, isang text ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. G. Torres tungkol po sa cancellation fees ng kasal. Hindi ko ito sinagot, ngunit ang mensahe ay sapat na. Ang mga supplier ay hindi na lang naniningil, naghahanda na silang kanselahin ang lahat. Ang kastilyo ay unti-unti nang gumuho brick by brick. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang hakbang palapit sa isang hindi maiiwasang katapusan. Ang aking tahanan ay naging isang command center. Dito ko minomonitor ang paggalaw ng aking mga kalaban. Dito ako tumatanggap ng mga ulat mula sa aking espya na si Ben. Dito ko pinapanood ang pagbagsak ng isang imperyo na itinayo sa kayabangan. Naaalala ko ang isang gabi, ilang araw bago ang kasal. Nakaupo ako sa aking paboritong silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa aking isipan, naririnig ko ang ingay ng kanilang pagkasira. Naawa ba ako? Sandali. Isang sandaling kahinaan ang dumaan sa aking puso. Siya pa rin ang aking anak, ang dugo ko, ngunit muli kong naalala ang kanyang mga salita. Magpasalamat ka. At ang awa ay naglaho, napalitan ng isang matigas na bato ng katarungan. Hindi nila alam kung ano ang tunay na halaga ng mga bagay. Akala nila ang halaga ay nasa presyo, ang halaga ng mansyon, ang halaga ng pagkain, ang halaga ng damit. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na halaga ay hindi nabibili. Ang halaga ng paggalang, ang halaga ng utang na loob, ang halaga ng pagmamahal ng isang ama. At ang leksyong iyon, malapit na nilang matutunan. Sa paraang pinakamasakit, ang orasan sa dingding ay tila bumibilis, ang pagtiktak, bawat tunog ay isang hakbang palapit sa araw ng paghuhukom. Dumating ang bukang liwayway ng Nobyembre 15, 2024, ang araw ng kasal, kasabay ng pagpatak ng ulan sa mga bintana na parang mga daliring hindi mapakali. Nagising ako ng maaga. Ang tiktak ng orasan mula sa dingding ay tila isang countdown sa pinakahihintay na sandali. Ang mga nakaraang araw ay lumipas sa isang ritmo ng tahimik na pagbabantay, pagmonitor sa mga update mula kay Ben, at pagwawalang bahala sa mga nag-uumapaw na text mula kay Marco. Ngayon, habang tinitingnan ko ang weather forecast sa aking telepono, na nagsasabing tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, tila ang kalikasan mismo ay nakikiayon sa bagyong aking pinakawalan. Isang simbolikong pagbuhos na huhugas sa lahat ng pagkukunwari. Nagtimpla ako ng kape, ang bango nito ay pumuno sa kusina. Umupo ako sa lamesa, ang aking telepono ay handa na. Ang unang text ni Ben ay dumating ng 7:00 ng umaga. Nandito na sa venue? May mga supplier na dumarating o hindi? May litrato mamaya. Dahan-dahan akong humigop ng kape. Ang init nito ay nagpapakalma sa aking mga kamay habang sunod-sunod na pumapasok ang mga larawan. Mga florist na nagbababa ng mga van para lang ikarga muli ang kalahati ng mga bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa inis sa ilalim ng mga payong. May issue sa deposito, sabi sa isang caption. Umaalis na sila. Ang kaguluhan ay naganap sa harap ng aking mga mata, sa real time. Isang catering truck na naka-standby, ang mga trabahador ay naglalagay pabalik ng mga crate ng mga pinggan at kubyertos na hindi pa nagagalaw. Ang ulan ay ginagawang isang makintab na salamin ng daan. Nagsimulang dumating ang mga bisita bandang tanghali. Ang mga kuhang palihim ni Ben ay nagpapakita ng mga litong grupo sa ilalim ng mga tolda. Ang mga payong ay namumukadkad na parang mga itim na bulaklak. Narinig ko, "Nasaan ang ayos?" Ping ng kanyang mensahe. Hindi ko sinagot ang sunod-sunod na tawag mula kay Marco. Ang telepono ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa na parang isang kuliglig na nakakulong. Ang mga voicemail ay dumarami. Pinakinggan ko ang isa. Ang kanyang boses ay nagmamadali. "Tay, ipadala mo na ang pera ngayon din. Nagkakagulo na ang lahat. Pinapatigil na ng management ang event." Ang desperasyon ay basag na sa kanyang boses. Napakalayo sa kanyang kayabangan noon. Marami pang litrato. Ang Grand Hall ay kalahati lang ang ayos. Mga silyang nakakalat, walang palatandaan ng string quartet.
At pagkatapos, isang kuha na kumurot sa isang bahagi ng aking puso. Si Isabel sa kanyang wedding gown, gusot ang ekspresyon, ang ulan ay dumadaloy sa bintana sa likod niya na parang mga luha. Isang sandaling pagdududa ang dumaan. Masyado na bang malupit ito? Ang gawing isang sirko ang kanilang espesyal na araw, ngunit naalala ko ang mapanlait na bill. Ang pagbabawal na mas malalim pa ang sugat kaysa sa anumang ulan, at ang duda ay naglaho. Napalitan ng isang tahimik na kasiyahan. Ang hustisya ay hindi laging banayad. Pagsapit ng hapon, nag-report si Ben. Nag-aalisan na ang mga bisita, kumakalat ang tsismis, away pamilya dahil sa pera. Naglakad-lakad ako sa sala. Ang ulan ay patuloy na tumatambol sa aming bubong na para bang sinasabayan ang kahihiyang nagaganap ilang milya ang layo. Isa pang voicemail mula kay Marco, nagmamakaawa. Please, Tay, i-wire mo na. Pinagtatawanan na kami ng mga bisita. Tulungan mo kami. Narinig ko sa isang audio clip mula kay Ben ang bulong ng isang bisita. Grabe disaster, ang pangit ng plano. Ang buhos ng ulan ay lalong lumakas na para bang ang kalikasan mismo ay nagpapalakas sa araw ng paghuhukom. Ngunit muling tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Marco, ang kanyang boses ay nasa bingit na nang mapunta sa voicemail. Sa kalagitnaan ng pagring, ang hindi natapos na pagsusumamong iyon ay nanatili sa hangin habang hinayaan ko itong mapunta sa voicemail muli. Ang tunog ay nilamon ng isang biglaang malakas na katok sa aking pinto. Malakas at sunod-sunod sa gitna ng malakas na ulan. Dahan-dahan akong lumapit, sumilip sa peephole, si Marco at Isabel. Kusot ang damit, nakapajama sa ilalim ng mga Amerikana, basang-basa ang buhok, ang kanilang mga mukha ay maputla at pagod. Pinuksan ko ang pinto ng bahagya, ang malamig na ambon ay pumasok. Anong ginagawa ninyo rito? Itinulak ni Marco ang pinto. Tay, papasukin mo kami. Pumatak ang tubig mula sa kanyang damit sa sahig. Sira na ang kasal. Umalis na ang mga supplier. Nag-alisan na ang mga bisita sa ulan. Isa na itong katatawanan ngayon. Nagtago si Isabel sa likod niya. Ang kanyang makeup ay kumalat na. Ang kanyang gown ay katawa-tawang sumisilip sa ilalim ng kanyang Amerikana. Ginoong Ricardo, please, i-wire niyo na ang pera. May maisasalba pa tayo. Pinapasok ko sila. Maisasalba? Pagkatapos ninyo akong ipagbawal at utusang magbayad na parang isang kasosyo, hinawi ni Marco ang kanyang basang buhok, basag ang kanyang boses. Pagkakamalik yun. Ideya ni Isabel, yung imahe, alam mo na, pero ngayon, gumuho na lahat. Tulungan mo kami, Tay, alang-alang sa nakaraan. Ikinrus ko ang aking mga braso. Ang nakaraan? Tulad noong sinisi mo ako sa pagkamatay ng nanay mo at binaliwala ako maliban kung kailangan mo ng pera? Sumingit si Isabel, nanginginig ang kanyang boses. Hindi po namin sinasadya dahil sa stress. Nakabook na ang honeymoon, mawawala ang mga deposito. Isipin niyo po kami. Isipin kayo? Inulit ko. Iisipin ko ba kayo kung wala ang aking wallet? Sagutin ninyo yan. Nagatubili si Marco. Siyempre pamilya ka, pero ang tagumpay ay may standard. Please, i-transfer mo na. Ang pag-amin na yon, standards bago pamilya. Hindi, Marco. Ito ang kabayaran. May presyo ang kasakiman. Nagsumamo siya pagkatapos ay tumaas ang kanyang boses. Sinisira mo kami. Pinagtatawanan kami ng mga bisita. Ayusin mo ito para sa anak mo. Humiling ako. Umalis na kayo at matuto kayo mula rito. Habang akma kong bubuksan ang pinto, lumabas ang kanyang huling mga salita. Teka, Tay, nagsisisi ako sa lahat ng ito. Umugong ang ulan sa labas at isinara ko ang pinto sa kanila. Ang kanilang mga yabag ay papalayo sa gitna ng bagyo habang ang aking determinasyon ay nananatili kasama ang alingaw-ngaw ng kanyang huling pagsisisi. Ang alingaw-ngaw ng kanyang huling pagsisisi at ang tunog ng kanilang papalayong mga yabag sa gitna ng ulan. Iyon ang huling narinig ko sa kanila. Isinara ko ang pinto at kasabay nito tila isinara ko na rin ang isang kabanata ng aking buhay na puno ng sakit at pagtitiis. Bumalik ako sa aking silya sa tabi ng bintana, pinanood ang paghupa ng ulan. Ang bahay ay binalot ng isang nakakapanatag na katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan.
Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang lahat, ngunit may isang bagay na nagbago. Ako. Ako ang nagbago. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala. Isang gabi kinuha ko ang orihinal na bill at ang sulat ni Marco. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon at pagkatapos ay inihagis ko sa aming lumang fireplace. Pinanood ko ang paglamon ng apoy sa papel hanggang sa maging abo na lamang ito, isang simbolikong paglaya. Pagkalipas ng isang linggo, isang text ang dumating mula kay Ben. Kumpirmado, Ricardo. Tuluyan nang bumagsak. Na-refund ng estate ang bahagi ng bayad pero wasak na ang reputasyon nila. Salamat sa nangyari, nakakuha ako ng mga bagong kliyente. Tinawagan ko siya. Ben, salamat sa lahat ng tulong mo. Walang anuman, Ricardo. Ginawa ninyo ang tama. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga lumang araw, nagtawanan sa mga kalokohan nila ni Marco noon. At bago kami magpaalam, sinabi niya, naririnig ko sa boses ninyo, mas magaan na kayo. Tama siya, mas magaan na ako. Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Hindi para mag-usisa kundi para kumustahin ako. Maging si Aling Nena, ang aming kapitbahay, ay nag-email. Ricardo, ang iyong paninindigan ay nagpaalala sa akin na ang pahalagahan ng tunay na ugnayan. Magkapit tayo minsan, ang mga alyansang ito, mga bulaklak na sumibol mula sa kaguluhan. Isang umaga habang nagkakape ako, itinaas ko ang aking tasa. Isang tahimik na toast para sa aking sarili. Para sa dignidad na nabawi. Ang bahay ay mas naging puno, hindi ng mga gamit, kundi ng pagpapahalaga sa sarili. Ang aral para kay Marco ay tiyak na masakit, ngunit ganyan ang paglago. Ang bakas ng kanyang pagsisisi ay nagpapahiwatig na may butil na naitanim. Umaasa akong didiligan niya ito para lumago. Nang sa wakas ay tumila na ang ulan, lumabas ako sa aking hardin. Ang hangin ay sariwa. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga ulap. Tumingala ako sa langit. Hindi na ako ang matandang lalaki na naghihintay na lamang ng katapusan. Ako si Ricardo, isang ama, isang kaibigan, isang taong may dignidad. At sa harap ko, isang bagong landas ang naghihintay. Isang landas na sisimulan kong tahakin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong muling natagpuan ang kanyang halaga. At sa pagkakataong ito, ako na ang masusunod. Ako na ang hahawak sa aking sariling kwento.